pinaka-importante bilang Kristohano. Because in Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Kasi sa Ephesians 2:8, we are saved by faith. We are saved by faith. Since sa 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. And in Romans 14:23, whatever we do apart from faith is described as sin. Since sa Romans 14:23. So what's saying on, it is important to realize, however, nga kita as a Christian dapat may pagtuo. Pero ano pala yung pagtuo nga describe ni James o ni Santiago sa silingaga? Sige, basa natin. Sa Santiago, lain maging kon healthy, kaya tanan nga matika mo, nagagalinuwa, no healthy mo. Siya. Siling ni Santiago, balik ko na ito, nangibasa ko hagina. Dira ka isa-isa kon, dira ka na makuha ang tatlo kapag tuo, kundiin ka dari utod sa silingaga, sa silinga pagtuo. Kabalo ka mo sa purpose, ini, wala ni Balhas. Ang pasyo-syo na rin, pasimple na para sa panlapo na. Sige, balik kita sa kay James, o kay Santiago. Dire describe ni James, isa-isa ko na kon. Una dire, in verses 14 to 17, ang una nga pagtuo na describe ni James is dead faith. Dead faith. Dead nga tigok o kon patay. Patay nga pagtuo. Siling na dire, verse 14. Mga utod ko, ano ba lang makuha sa tao kung magsiling siya? May pagtuo ako, pero hindi nga pagtuo wala ginaupdi sa maayo, mga binuhatan. Maluwas bala siya sa sining nga pagtuo? Sa sining klase nga pagtuo? This kind of faith is considered dead faith. Patay na pagtuo. Hindi nga pagtuo, people with this kind of faith know the correct vocabulary for prayer and sound doctrine. Kapaluman ni sila nga dapat masimbagid, dapat mga lagad sa Ginoo, nakita man nila, nabasahan man nila sa pulong sa Diyos. Makakot man sila ganit sa mga verses. Damot-damot man sila ganit sa unang mga verses. Pero nga i-consider ini nga pagtuo nga patay nga pagtuo because their walk does not measure their talk. Ano niya buat sa silingon? Ini nga pagtuo ara lang sa utok. Utok lang. Kabalo sa kanan, kabalo ko na, ako pa yan. Kabalo ko na, kabasa ko na, pero ara lang sa iya nga utok, wala sa iya pag ginawi. Nga i-consider nga patay nga pagtuo. Siling niya sa verse 15. Abi, may utod kita na nakinanglan sa bayo at pagkaon. O sige, sampol. Kag ang isa sa inyo magsiling sa iya, kapay pa, napakamayuhon ka sa Diyos. Hindi ka magpatugnaw at mapagutom, pero wala man iya siya paghatagi sang iya mga kinanglanon. Di, ano maayong nahimo? Sina? 17, ang umat ng pagtuo, kung wala ginaupdi sa maayo ang binuhatan, ina nga pagtuo wala simpulos. Ina na, hoy, nakita mo ang bata ka galapsi-lapsi na, nagutom na, hoy, nagutom ka? Wala na. Hamba na, kita mo man, ma-distinguish mo man siya, nagutuman siya, mabalaan mo man na nagakinanglan siya, pero wala mo hatagan. Ang imo nga kaalam ng hasta, wala nagkanto sa tupa. Ang imo manghambal, wala ginupdan sa buhat. That is dead faith. Ginconsidered ina ni Santiago nga patay nga pagtuo kay ara lang sa imo panguna-una. Mayo ka lang maghambal.
This kind of faith can save. Ang pamangkot sa atong siningaga, ini nga pagtuo makasalba, makaluwas aton, makaluwas ini? No. 3 times in this passage, James emphasizes that faith without work is dead. Faith without work is dead. Arang sa mga tsagon mo nga, naluhoy ka, pero wala ka nag-extend. Wala mo nagutom siya, kita mo na uhaw siya, ohay, kaluluhoy sa iya. Pero wala ka nag-extend, wala ka nag-himo, sang dapat mo mahimuon, give considered ni James nga patay nga pagtuo. Do we have this kind of faith? O pamangkot? Do we have this kind of faith? Kapaluman mo sa misyon sa church, kapaluman mo naman, nabatian mo ito, galing in-announce si pastor na may study, nabatian mo ito, nag-announce ito, practice choir, nabatian mo, kapaluman! Ang pamangkot, ginimo mo. Kung utod, wala mo na ginimo, hasta subong ang iyong pagtuo patay. Sa akuon mo kag sa hindi, kanina ka pagtuo hindi makaluwas sa iyo. Dapat gali ang atong pagtuo, ang atong ginalakat, amo man atong nga ginahamban. If our walk does not measure up to our talk, if our words do not measure up to our words. Siling ni Warren verse B, no man can come to Christ by faith and remain the same anymore than he came into contract with 2020 volt wire and remain the same. Amin mo reverse pala ni Ma'am Flor na gani. Ano mo reverse ni Ma'am Flor? 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, new things are come. Kung na si Kristo sa imong pangis, sa imong pagtuo, ang daan mo ng taliban at ang pagkasinunada mo, yakin na na. Ang pagkatabakan mo, ang pagkamalasagak mo, ang pagkalagbalangkod mo, may daan mo na na. At kung wala mo na ibayagan, wala ka nagbago, you will consider your faith as dead. Amen? Amen? Do we have this kind of faith? Dapat galit araw nila tawag kapag mag-o. Pero kung wala, sigurado kayo, ina nga pagtuo, patay. Siling sa 1 John 5:12, ang isang sinong ara sa iya ang anak, may kabuhig na wala sing katapusan. Pero kung wala sa iya ang anak sa Diyos, wala siya sa kabuhig na wala sing katapusan. Kung ara ang anak sa Diyos, sa imo ginang-possess mo, kapag ka-Christian mo yan, Christian ka, hindi ang kabuhig sa mga Kristohanon, ara sa imo. Kung ara sa imo, wala, ang imo pagtuo yan, hindi patay. Pero kung naggambang ka, nag-possess ka, sinubakbak nga, Kristohanon ka, pero ang ibubakbak gani, wala man na convert, kay sige mo na nakahambal ka, isang hindi mga maayong mga tinaga. So, ina ang pagtuo mo sa gihapon, na ipamatinan mo sa pagwagi, ipamatinan mo sa pagtuon sa pulong sa Diyos, wala si pulos, because your faith is dead. According na yan kay Santiago, kay James. Ikaduwa ang klase sa pagtuo. Verses 18 to 19. Demonic faith. Ang una, dead. Ikaduwa, demonic faith. Nga demonic! Doon ka shocking mo na kung sila ka demonic, no? Even demons have a kind of faith. Basahon ta. Pero base niya sa inyo nga nagasiling, may pagtuo ako, kag ikaw, may maayo nga mga binuhatan. Sige, trita ka rin i-describe. Ang sapat ko ang ini. Paano ko makita ang iyong pagtuo kung wala ka sa maayo ng mga binuhatan? Pero, ipakita ko sa imo na may pagtuo. Pero,
ere, watong ko, nagkakadistract ko sa sound. Ang sapat ko, amo ini. Paano ko makita ang pagtuo kung wala ka sa maayo nga mga binuhatan? Pero ipakita ko sa inyo may pagtuo ako, paagi sa akon maayo nga mga binuhatan. Nagapati ka nga may isa lang ka Diyos. Nagapati ka nga may isa lang ka Diyos? Amen. Sige, nagapati ka nga may isa lang ka Diyos? Mali ang pamangkot ni James. Maayugin. Maayugin yung bala. Pero, ara sa verse 19 pero, ang mga demonyo nagapati man. Pero, ang mga demonyo nagapati man. Hindi na ako tinagaan, tanawa sa Bible, aragat sa Bible. Kaya nagakurong pagani sa kahadlok sa Diyos. Grabe. Ang mga demonyo, nagapati man sila sa Diyos. Nagakurong pagani sa kahadlok sa Diyos. They believe in God. Even believe in the deity of Christ. At sa Mark chapter 3 verses 11 to 12, nagapati sila sa pagkagamahanan sa Diyos. Kaya nagakurong pa sila gani. They also believe in the existence of a place of condemnation. Nagapati man sila gani nga kung wala ka nagatuo sa Diyos, mapayagno ka. Nagapati man ang demonyo. Alala mismo sa Mark chapter 3 verse 11 to 12 and in Luke 8:31. And they believe Jesus will be the judge. Kapati ba sila ng pagkahukuman? Si Jesus ang mga kahukum in Matthew 8:28-29. What kind of faith do demons have? Ano ang mga pagtuo? Anong pagtuo sa mga demonyo? We saw that the man with dead faith was touched only in his intellect. Ang mga nagtuo, ito wala nga patay na pagtuo, ara lang sa utok nila. Balaan nila tanan, balo sila tanan, pero ara lang sa utok, wala ginabuhat. Hindi naman yung mga demon, touch also in their emotions. Nila balatsagon. Kung ang patay sa pagtuo, sa utok lang, alam, ang mga demonyo naman yung mga pagtuo, ara sa balatsagon. Abi nyo, sino sa inyo naka-encounter sa naghambal na may mga ginademon possess? Sino naka-encounter din sa inyo nga nakakadto na or naka-encounter na sa mga gin-possess? Wala pa? Take note ha. Kalabanan yung ginademon possess, especially kung babae, siguraduhon mo ka gustong na. Siguraduhon mo mahinanakit na. Ang mga ginademon possess, ginasudlan na sa demonyo tungkol sa nila balatsagon. May mga heartache sila, may mga gusto sila nga ihambal, ngayon hindi na madala. Sa hambal, ginasudlan na sila sa panulay, o kung nagburusong sila, gibayaan sila sa lalaki, dahil siguraduhon mo ganimon possess. Amo na. May ara na sila mga heartaches. Kay, ang ining demonic faith touch in their emotions. More sila sa emotions. Kung may mga himumudod sila na siguraduhon mo gin, sudlan na sila sa panulay. Ilang utok. The dead faith involves intellect and the demonic faith involves emotions. Ay, hindi na kuya. Tamaran ko yung masimbaya. Sakit mo ito yung ego ko ito swali. Siguraduhon mo demonic faith na. Kaya nagalipindi ka sa balatsagon mo. Ay, hindi na ko tiyan ng simbaya. Kaya ako niya mo ito muna. Kaya sakit mo ito. Wala ako niya mo ito. Siguraduhon mo ito. Demonic faith na. Kaya nagalipindi ka sa iyong balatsagon. Pero kung magabang naman sa utok mo, di ko ito hindi man ito ka mo. Hindi mo ito guys sa kabalo. Ilang pronunciation, sala. Ilang spelling sa ilang post, sala. Puro sa sala nakita mo, dead faith na. Can this faith save? Ang pamakot, can this faith save? No! Hindi din makasalbar na pagtuo. Hindi din makaluwas. True saving faith involves something more, something that can be seen and recognized. A change
life. Suriton ko, a change life. Bag-o nga tinuga. Kung nagasimba ka, madugay na nagasimba, batasan mo ang unang Japon. Tinted faith na, demonic faith na. Wala na siya tsansa. Hindi na makaluwas. Kaya kung walang Japon, wala kumot, wala sungkot ka man Japon. Wala ka ng tubo. Ay, ahoy. Kung ano gani, kung sa istorya sa vine, ang wala gani nagatubo, kag wala nagapamunga, ginaano? Ginautod, kag ginatutdan, o kung ginahaboy sa kalayo. Likewise, mga utod, kung ilang pagtuo mo, na wala nagatubo, maybe someday, itagbong ka man sa kalayo. A little boy was asked by his mother, Tito, kamusta ang Sunday school? Anong itudlok sa Sunday school teacher niyo? Ang bala kay nanay niya. Our teacher said how God sent Moses on a rescue mission behind enemy's lines to get the Israelites out of Egypt. So pag-abot na nila sa Red Sinai, ang mga soldado, nagtawag sila sa headquarters, agad may reinforcement, naghimo silang tay-tay-nay sa Red Sea para makaagi ang Israelites. Pag-agi na sa Israelites, sa ubos na na yung Israelites, ginbirakan naman nila, ginaguba naman nila ang tay-tay para hindi makaagi ang mga Egyptians. Sige, istorya sa bata, ganda nga sa nanay, sure ka? Amo na istorya sa mama nyo? Sila yung isang bata, not so sure, ang basa bata, not so sure, pero nay, kung mabawa sa totoo, ay mapati ka. Nga nakalabay, sila ulang tay-tay. Mapati ka, nay? Kung ikaw, be, please abay, kung nag-istorya, may ibang tao, daw hindi tayo magpati, no? Daw feeling natin, kung binutig sila, bagay mo sila istorya. Isa na lang hindi kita ka-discern kung pala matuod kung hindi. Tingin ng nanay, guro, may diyaman sa nga wala lagi tuminuan tay-tay. Nagano ka nito yung tubig yan? Nagano ka ng tubig? Napahigad ng labay ang mga Israelites. Dayon, paglabay nila, nagbalik naman liwat ang tubig. Pati ka mo? Mapati yan na? Okay. Jesus lagi na. Amo na yung pagtuo. Amo na yung pagtuo. But, kung isa, kabudlay magpati, kung ano di bala ang tuod, kung hindi. Di bala may takit man lang. May takit. Ang imunyo na sa nagsagad na yan. Amen? Sagad na yung mag-disguise. Yung mag-disguise sa sayo na gumagwapasan. Para matintar niya ka. Kaya hindi man na matintar mo kung laway. Di ba mga lalaki, matintar ka muna tsura. Yung ano naga, ang iya ilong ato sa kilid sa dunggan niya. Nagkapanalintong. Di ba lang, Mama ni Rose, matintar ka sa mga tsura. Hindi maguro, no? Pero kung gwapo, nga tsura ya daw Koreano, tsura ya daw si Lee Min-ho, grabe ka, palapit pa lang si Min-ho, umuubo ka na. Kasidok-sidok ka na. Amo na ang panulay. Kada mo sa mga diskarte, diskartihan na nila tulong ang madalaya ka. But, take note, depende sa imo pagtuo. Being a Christian involves trusting Christ and living for Christ. Hindi na nagasalig lang, kundi nagkakabuhin ni Jack. Amen? Ako na sa una, sa mga people, pa kami nga naman kami galabay, mga ba ng mga tao sa palibot naman. Para ka ng mga Bible, no? Bible, pa naman sa akin. Para ka ng mga Bible, no? Imagine mo, tao kami, pero panawag nila sa amon Bible. Kaya syempre, nilalakat mo, Biblia, tulong sa Diyos. Okay man, no? Mayarapan sila, may point man sila. Para naman sila yaw, sadya sa ila, kaya enjoying with the boys sila. Ang mayabang term sa una, enjoying with the boys. Kag, ginakabuhin mo si Kristo.
amo na gani. Sa una, si Mami lang nabantayan namon. Wala kami kabantay sa iba na Kristiyana. Wala, kasi makita pa rin ni Mami sa bilihan. Kaya di pwede mo. Di ba? Kung Kristiyana ka ba, hindi ka pwede sa bilihan, hindi ka pwede sa ulangan, hindi ka pwede sa pananguran, hindi ka pwede sa bisan ano nga mga butang, nakalimutan nun. Amen? Di ba muna? Kaya lain tayo sa iban. Consider yourself mo, malain ka sa iban. Makita nila, malain kayo sa iban. Because you are a Christian na may pagtuo. Tanawon ta ay natatlo nga pagtuo. Kung ano kita dari. Kaini nga pagtuo ang una gani ano to? Dead faith and demonic faith. Ang ikatatlo na i-describe diri ni Santiago in verses 20 to 26. 20 to 26. Ay ang bagay niya no, nagkapurong pagani ang demonyo sa kahadlok sa Diyos. In verse 20, buang-buang ka! Amo ganun na sa Bible ha? Buang-buang ka! Apostrophe! Di masali kita mo ang nagambal mo ng bad words na pulong sa Diyos man. Foolish, di siya no? Gagamit di siyang word ang Bible sa foolish. Buang-buang ka! Gusto mo ba na mapatunan ko sa imo ang pagtuo nga wala ginaupdis ang maayong nga binuhatan, wala ginsing tulos? O sulit naman ni Santiago 21. Paano gipakamatarong sa Diyos ang aton mga katigulangan nga si Abraham? Hindi pala mapaagi sa iyang maayo nga mga binuhatan sa iyang pagtuman sa Diyos, dinhalad niya yung anak nga si Isaac sa halaran. Nagano siya? Nag-offer. Ikatatlo nga faith. Dynamic faith. Dynamic. Energetic. Forceful. May kusog. Hindi magluya-luya. Sa pagsimba sa iya. Hindi ka magluya-luya. Nga nagaluya-luya ka mo. Nga wala na ba? Isang gamay na nagiyong-iyong, isang lang sa kapot, dayaw sa Ginoo, nakita ang Diyos ang iyong dynamic faith sa iyo. Ang imo hanuot nga pagtuo sa iya, Lord, ang pagtuo ko, hanuot dira sa imo, paagi sa mga pahanon. Amen? Kung nakakanta kita, batsagan no? Malakanta kita, batsago natin nga may pagtuo kita, nga ginatawag dynamic faith. What kind of faith is this? Dynamic faith involves the whole man. Whole, kamilugan. Bugos! Bugos! Ang may mahilalagawang istorya nga pag-abot ito sa langit, ang nakapalangit lang ang iya dila. Dila lang. Iba na pati sa lawas siya wala. Kaya ang dila yan lang langit nun. Dila yan lang pero gambal namin. Pero wala sa binuhatan. Dead faith touches the intellect. Ano to kanang dead faith? Intellect lang, utok lang. Ang demonic faith, emotions, heart. Pero ang dynamic faith involves intellect, emotions, and whole being. Will, ang will mo. Iniutok mo inilang will mo. Isang utok ako na, wala nag-function lala. Pero kung may will ka, mabalang utok mo nga, dapat masimba ka. Dapat mga lagad ka. Dapat may ka sa choir. Dapat mupod ka sa conference. Ang utok mo, amunin ka, functional, sa imo lawas, sa imo balatsagon, kag sa tantanan, nga malakat ka. Pero kung ang utok mo kayo magkaba sa imo nga, tamaran ko. Gala. Ang balaw ko lang nga, wala ko yung registered Wala ko chimpo. Sige, wala ko gana. Pero testingin pala, nga utok mo, sige na, go na pala nila. Lakat ka! Go ta! Enjoy ta! Mga practice na kwela, may trato sa interpretative dance Madaw naman na niya. Because you have a dynamic faith. Ara ang panguna-una, ara ang tagipusoon, ara ang desisyon sa pagsunod ka sa pagtuman sa iya. Hindi ba lang ang pagtuo, makaluwas, ang pamangkot. Hindi ba lang ang pagtuo, makaluwas? Of course. Basta may dynamic faith ka, maluwas ka.
justified ang Diyos. Inaya ang pagtuo yan. Wala pa na siguro. Bala na, wala kaligamot, bala bugas. Upot sa conference. Bala na katawan ko, kumano ko, basta masimba ko. Ina ko lang pagtuo. Gabi na sakripisyo mo. May pagsakripisyo ka man. Kaya nagapati kita sa Matthew 6:33. Ano gani? Kung unakon mo lang ang binarihan sa Diyos, ang pananigadugang niya sa imo. Di ko na magsimba, malakat ko na, manita ko na kinawara. Saan lang kaya sa magsimba, kaya dyan malakan? Hindi man ay. Dala kaya dyan malakat ko dyan sa magsimba lang ay. Tapos ang malatapusan, faith without work is a dead faith. That faith only cannot justify. That perfect faith may upod nga buhat. Simple as that. Diyan ka dari utod. Let us bow down our heads. Diyan ka dari. Dead faith, demonic faith, o dynamic faith. As a Christian, let us examine our own heart and life and make sure na gina-possess in us some true saving faith, which is a dynamic faith. Satan is a great deceiver. One of his devices is imitation. Tinguan natin, ngayon kita ma-convince ni Satan. Hindi niya kita ma-counterfeit sa ating pagtubo. Because Jesus offered His life for us. He has the power to change us. Let us examine our faith. Utod. Examine ang ating pagtubo. Was there a time when you honestly realized na ma-admit mo sa imo kawalingon ka kay Jesus that you are a sinner? I-admit ta sa Ginoo right now na may mga kulangan kita. And sometimes, ang heart natin nag-deceive sa atin. Do you truly understand the gospel? That Christ died for my sins and then rose again? Do you understand and confess that you cannot save yourself? Do you sincerely repent of your sins, making decisions to turn from them? Bayaan na natin ng mga daan na mabutang na nagahigot sa atin. God wants us to change our life, to maintain good works, to do our dynamic faith, to grow in the things of the Lord. Kay siya ang Diyos, maghahatag sa reward sa aton. Siya ang Diyos na hindi mahuya sa aton. Are you ready for the Lord's return? Are you ready for the Lord's return? Or will you be ashamed when He comes for you? This is our prayer, O Lord. Today is Psalm 139, 23 to 24. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties. And see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Tugutan ta nga ang Diyos ang mag-search sa atong tagipusoon. Tugutan ta nga ang Diyos magatinlog sa atong mga tagipusoon kapuna-una. Tugutan ta nga ang Diyos ang maghari sa atong kabuhi. Agon ilang dead faith, ilang demonic faith, wala sa lugar sa atong kabuhi. Kundi, as we grow our Christian life, we possess the dynamic faith. Yes, Lord, we thank you for your words.
Thank you for reminding us. Buligi kami, Lord, nga magakabuhi kami sa among pagtuo. Pagtuo nga may ara kabakon. Nga di mas padala sa among kaaway. Nga hindi kami, Lord, mahulog sa imong mga promesa. Kundi maka-hold on kami dala sa imong hasta sa katapusan sa among kabuhi. You will possess this dynamic faith and you will reward us the life everlasting. In Jesus' name.